You have to rejoice and be glad and know that God will never turn His back on you. God will use anything to bless you. I'm speaking about favor again. You are going to swim in the ocean of favor. It's going to be incredible. God will favor you on the right. God will favor you on the left. God will favor behind you and in front of you. Favor will surround you in a blanket. Favor will cover you like a mantle. You will enjoy the favor of God. Purihin natin ang John 5:5, and a certain man was there which had an infirmity 38 years. The Bible tells us right there that there was a man in the Bible calls him a certain man that had an infirmity for 38 years. Pinahihirapan ng kaaway sa loob ng 38 taon. And certain man that had an infirmity 38 years, I don't know how long you have been in this condition you are in. Hindi ko alam kung kayo ay nagsasuffer o may nararanasang mga persecution or infirmity. But this man in the Bible has had an infirmity for 38 years. But one thing I can tell you is you are for a divine intervention. For 38 years, this man was afflicted, inflicted, and totally brought down. Everything was brought to a standstill in his life. And I know there are some of you who are going through the same thing. You are thinking that the end has come, but God says, I should tell you this. Bigla ko natigil. But I should tell you this. Pinape-play ko yung video ay wala tayong internet. I should tell you this. Tingnan niyo yung kalapit. Kilalanin nga niya yung mga kalapit, ano? Ewan ko ba naman bakit uupo na lang, hindi pa makatagal sa presensya ng Diyos. Pag ano ng mga Kristiyano ay hindi hahapulin ng Panginoon. You are here to rest. Lahat ay nandiyan to rest in the presence of the Lord. And I don't know why there are those who has no time to rest. The man in the Bible, 38 years suffering in affliction and totally disappointed. Totally walang kapag-pag-asa, subalit nang masumpuman siya ng Panginoon, bigyan siya ng pag-asa. God is truly alive. Nagre-report si Mrs. habang nandiyan sa crusade, kami ay in close communication. Lahat ng ginagawa ng Diyos, nire-report niya sa akin. Nasabi niya Lunes, Martes, napakaulan, hindi kami nakahayo. Miyerkules,
Nais pa rin umulan. At si Sister Rocklet ay nire-refer niya sa akin. Inuubo, nahihirapan, hindi makalakad. Same with Brother Benny. Si Brother Benny, inatake ng mamamayawang, binabayawang. Hindi rin makahayong. Nire-report niya sa akin, Huwebes, hindi makahayong. Steady lang sa bahay. Then Biyernes na umaga, nagbabasa si Sister Rocklet ng babasahin nito. At nabasa niya ang nakalagay dito. Mamaya ko na sasabihin. I thank God for the mighty move of God upon your life. In your life and walking through your life right now. Let me tell you a story. Ito pinabasa ni Sister Rocklet. In 1982, I was preaching in a little town called Bowertown in the state of Pennsylvania. Sa Amerika ito. I was preaching 1982, that probably many years ago, but I remember it was 1982 and actually it was the beginning of New Year, January. I was preaching in this little church and in this little town, I preached for 3 days with the topic of faith. I preached with all my heart, and that's one of the meetings I hope that I never laid hands on anybody. For 3 days, no laying of hands. It was very strange because I usually would love to lay hands on people, but I never did it there. I just preached faith. And the power of God was so strong. Now I was about to finish the 3 days meeting and I returned to Africa. Ang mga ngaral nito sa kanyang pangangaral, lagi siyang naglilay ng hands sa mga may sakit at may mga karamdaman. But in this meeting, for 3 nights, ang sabi niya, nagturo lang ako about faith. At hindi ako nalid ng Diyos na magpapato ng kamay hanggang sa ako ay bumalik sa Africa. But a year after, 1982 plus 1, 1983. The next year, I went back to the same church. I finished preaching the first night. And I went into the pastor's office. And a lady took permission and came to talk to me to share her testimony. And this woman said to me, when you were here last year, I was in a wheelchair. I almost jumped out of my chair because when you look at her, she didn't look like anybody would ever been in a wheelchair. She said, I had been in a wheelchair already for 5 years. She said she had an accident and it affected her spinal cord. And so she became a vegetable, lantutay, gulay. And I was always in a wheelchair. And it was her husband that pushed her into the services every night. Ang asawa niya ang nagdadala sa kanya dun sa gawain ng Panginoon sa loob ng 3 gabi. Habang sila'y nakikinig ng mga mensahe, she said that she listened to me for 3 nights. And by the 3rd night, she knew she was healed. But somehow, she was still sitting in the wheelchair. Nung 3 gabi, pakiramdam niya, pinagaling na siya ng Panginoon. Subalit umuwi siyang naka-wheelchair. She said to her husband, was pushing her home, she said to her husband, honey, I am healed. And the husband said, you are crazy. You are in wheelchair. Enjoy the services and forget about that. You are not healed. She
She said, I am healed. So say, they went home, and every morning, she would try to move her feet and move her hands, and she tried to do something, but nothing was moving. Tuwing umaga, gusto niyang kumilos ng kahit siya nasa wheelchair. Pakiramdam niya, siya'y gumaling on the third night. Subalit, tuloy-tuloy lang siya ng pag-exercise. Kahit sabihin niya sa kanyang asawa, siya'y magaling na sinasabi, ano ba yung place sa Tagalog? Baliw ka. Sinasabi mo magaling ka, nasa wheelchair ka, you're crazy. She suddenly discovered about a man that the strength was beginning to move her limbs. Ano ba limbs? Ano yung limb? Litid. Limb. Yung litid niya, pakiramdam niya malalakas. May litid ang paa, spinal cord, litid, limbs. She didn't want to let her husband know this. Nainilihim niya sa kanyang asawa na may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang kalooban physically. One day, as she was trying her best to exercise those legs and those hands, nasa higaan siya pagtabi siyempre. Ini-exercise niya yung kanyang mga paa, kanyang mga kamay. Ano nangyari sa kanya? She rolled over from the bed. Ano ba yung roll? Nagpaikot siya sa kanyang bed hanggang sa siya bumagsak sa simento, at doon, nang siya bumagsak sa simento, hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil siya nga ay for 5 years paralisado at nagtanggulay ang kanyang katawan. So matotal, nang siya gumulong-gulong, nang siya unti-unti siyang nagsishake ang kanyang mga paa, kanyang mga kamay. And suddenly she stood up and took her hands from the bed. Siya gumapang, bakit siya sa kanyang bed, hanggang sa siya ay makatayo, siya pa rin ay nagsishake. And she took one step, and then she took another step that's going to happen to you. And she took third step, fourth step, 5 steps, at nakalakad siya, at siya ay gumaling. Purihin natin ang Panginoon. At iyon yung inspirasyon ng Sister Auckland. Sabi ng Sister Auckland, Lord, pwede na! Di ba ako iyong inutusan? Hindi pwede kang magkamali. Ako'y nandito, ako'y iyong inutusan. At hindi ko pwede hindi gagawin ng iyong kalooban. Sinugo mo ba ako dito para kami magpahiya? At siya ay tumayo. At siya ay nakatayo. At inutusan siya ng Diyos. Di ba ikaw ay aking tinawag? Si Penny ay nagpapasok doon na sa ambulansya papuntang Batangas. Nire-report na sa akin. At binta niya si Penny nakahinga pa, ganyan ang nararanasan, parang yung kanyang buong katawan ay hindi makatayo. At tinawag niya si Penny, ano ngayon ang krusada? Bumangon ka! At si Penny ay pumangon. Pinayungan na si Sister Auckland paparoon sa apartment ni Penny. Lapit-lapit naman yung bahay. Nag-uulan nga. Pero ng gabing krusada, walang ulan. Ito ang ginagawa ng Diyos. Kaya siya pinayungan, Penny! Ang ganda, sana may video nakikita sa natin sana. Bumangon ka! At si Penny bumangon, si Penny ay lumakad, at si Penny ay nag-jogging papuntang plaza. Siya ay pinagaling ng Panginoon. Then balikan ko yung message.
Ano sabi ko kanina? I should tell you. Sabihin mo sa iyong kalooban, I should tell you. I should tell you. Bakit kaya sinusurprise ng brother Henry itong message na ito? I will tell you. You will not die, but live to declare the glory of God. Purihin natin ang... Muli mong tingnan ang iyong kalapit. Sa kanan muna. I tell you. You will not die, but live to declare the glory of God. You will not die. Sa kabila. Yung salitang sumasampalataya, yung salitang naniniwala, parang kasi may duda kayo eh, kaya nga na-surprise ko kanina eh. Sino yung kalapit ng kamubing, pagbubutihin mo, salitang sumasampalataya, kahit na wala nanay Moria, accepted kasi yung sa message nito dahil ang nanay 86 na. Ibig ko sabihin na nanay Hubing eh, Diyos lang ang nakakaalam man. Subalit sa pananampalataya, atin itong i-release, sabihin mo sa iyong nasa kaliwa na ba? Sa iyong nasa kaliwa, you will not die, but live to declare the glory of God. You will not die. Kaya habang ginagawa doon ang kalooban ng Diyos, at dalawang hindi makabangon ay bumangon, at sumampalataya, at nagawa ang kalooban ng Diyos, ito naman ang nanay on the other side. Tandaan ninyo, napakahalaga ng araw at panahon. May araw at panahon hindi natin alam. Hindi natin kontrolado. At iyon ang araw ng iyong kapanganakan at araw ng iyong kamatayan. Yung araw ng kasal, kontrolado nyo yan. At lagi niyong tandaan, ang nagkakasal ang naglalagay ng petsa ng kasal. Pag hindi available ang magkakasal, hindi kayo pwedeng ikasal. Tandaan nyo yan. Kahit sinong pastor at pare, pag hindi sila available, hindi sila nagkakasal. Dahil iyang bagay na yan, iyan ay kontrolado natin. Ha? Inyo lang yung inyo lang ilagay sa inyong puso't isipan, napakahalaga ng petsa. At ang dalangin ng Nanay Oria, pag ako'y kukunin mo, gusto ko sa presensya ng Diyos. Ang dalangin ng Nanay Oria, pag kukunin mo ko, nais ko sa gawain ng Panginoon. At yun ang sinasabi ng Pastor Boy, kaya tayo yung sinasabihan, tandaan nyo, ilagyan nyo ng, sabi nga, i-read ninyo, i-block ninyo ang mga petsa ng krusada. Dahil possible, ang pagdating ng Panginoon ay nasa petsa ng gawain ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya naman, kung kami nasa tanay na, tinatawagan mo sila, asa na kayo? Dahil walang sakay halos ang L300. At sumagot, andito kami sa Margarito. Ha? Bakit nasa Margarito kayo? At sabi ni Ronel, ang Nanay Oria ay dadali na sa Margarito, subalit nagmamadali. Pinagagalitan kami. Huwag niyo akong iiwan dito. Dalahin niyo ko sa Real Quezon. Nagmamadali siya. Nakasakay sa wheelchair, sa ambulansya, ipinaba, ayaw bumaba. Hindi yan ang aking appointment. I have an appointment with the Lord.
Kaya naman, diretso, pinantay namin sa Pililia at doon, pagdating, sigawan ng Panginoon, sabi ng Nanay Gloria, mga anak, idalangin niyo ako na ako'y kunin na ng Panginoon. Yun yung sabi sa amin ni Pipe. At malayo yung resort, sabi ko kung gano'n, tara dun sa kalapit ng plaza, at doon i-standby ang ating sasakyan, at tinawag ko na si Sister Corinne, si Sister Marlene, ang sabi ko sa kanila, Sister Maura, huwag niyo nang layuan ang Nanay Corinne. Iyan ang inyong misyon. Iyan ang inyong ministeryo sa araw na to. At silang tatlo, silang apat, ay nandoon, nakakaupo, nag-uusap-usap, nakikinig, at ang nanay ay habang nagagawa ng Panginoon, ay nakaupo doon, kausap nila, kumakain sila, maya-maya, nang matapos ang gawain, hinihibo nilang ilong, wala na, walang hangin lumalakas. Pero hindi nila alam kung anong nangyayari. Pero sinalubong na siya ng Panginoon. Purihin natin ang Kaya lahat ng gusto pang mabuhay at pagtapos ng 2024, taas ang kamay, magtapat kayo. Sabihin natin lahat habang nakataas na inyong kamay, Panginoon, nais ko matapos ang 2024 na ginagawa ng iyong kalooban, nais ko maranasan ang iyong pabor, ako'y iyong buhayin, ako'y mabubuhay pa, ako'y magtatapos ng aking misyon. Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang Panginoon. Bagamat hindi ako nagandahan sa inyong mga awit ngayong umaga, kulang ang bahay, I don't know. Kasi sa bahay, inaawit ay come unto me, I will give you rest. Gandang-ganda ko, kahit walang mga tugtog na ganda. I don't know, parang hindi ako nagandahan sa awit ninyong mga hina. Parang ang pabor ng Diyos ay wala doon. Hindi ko alam kung sino may problema sa inyo. Kung tagapagpawin o mga manunugto. Ayoko kasi praise the Lord na pumarang ng gano'n. Tandaan ninyo, mga awit, yan ay may bahid. Magtatanong kayo kung anong awit ang ipapaawit. Ang salitang ito ay may bahid, kaya hindi pwedeng hindi ituturo na doon ang kapangyarihan ng Diyos. Pero huwag kayo malungkot. Talagang gano'n. Huwag kayo malungkot. Laging pagtuturo lang ito. Ang sabi ko sa inyo, nawala ang aking isang tagapayo. Dahil pag ako'y nananaway noon, pupuntahan ako sa bahay. Anak, huwag mo namang pag-review mo ng si Sunday, baka hindi na bumalik. At tanda mo, anak, nag-iikot tayo sa malalayang lugar para hanapin ang mga kaluluwa na maglilingkod sa Diyos. Kaya hayaan mo, anak, ako na lang ang pupunta kay Mini. Laging inaantok si Mini, anak. Pag nawawala, nagtutulog yun sa bahay. Kaya ako na ang bahala kay Mini. Pag napagod yan sa kachichika, sa barangay, matutulog na lang yan. Mahal na mahal kayo na nanay o yan. Huwag ko rin kayong pag-review kayo. Kaya lang, kailangan din naman tayo ay pagsabihan. Kailangan din naman tayo pagsabihan. Dahil hindi tayo matututo kapag hindi natin pag-aaralan ng mga salita ng Diyos. Kaya ang Sister Oakland, on Friday, sinasabihin yung church, mga anak, mga kapatid, pati pag-basketball sinasabi, pag tayo nasa gawain ng Panginoon, yung mga kabataan, wala nang basketball.
Hindi ko alam kung sino sinasabi ng mga babae na nagtitilian pa sa overboard habang pinapanood ng mga lalaki. Kayo ba yun? Sino ba yun? Napaisip tuloy ako, sino ba mga nagsisihayo na tumitili habang nagbabasketball ang mga kabataan? Tandaan ninyo, ang pagtawa ng halakhak ng balik ng gigiliwan ng Panginoon. Maging pagtawa may paraan, ha? Mayroong halakhak ng pagkatagumpay at halakhak ng katalunan. Pag ang hinahalakhakan niyo sa sanlibutan, iyan ay halakhak ng katalunan. Pero ang pagkagalangan ninyo ay sa gawain ng Panginoon, tiyak ako sa Panginoon niya. Dalawang bagay ang gawain. Gawain para luwalhati si Satanas at gawain para luwalhati ng Diyos. At pag ang inyong ginagawa ay para sa kalwalhatian ng Panginoon, nandun ang Panginoon, sasamahan tayo ng Panginoon, at ang pabor ng Diyos ay sasama sa buhay ng bawat isa sa atin! Sige nga, kayo nga ko rin tumayo, wala kang mahahawak ng mic na choir. Come unto me. Kayo lahat. Ayaw naman kasi niyo umawit eh. Para kayo mga bigat na bigat. Gusto kong makita ang maawit ay may sayaw pa. Para daman-dama yung presensya ng Diyos. Already, walang aawit ng may mic, pati ako. Music.
God's favor is on you, He qualifies you. Even you are the most unqualified among many qualified people, He will qualify you. Kahit gaano kasalanan ang ating nagawa, mga kapatid, pag tayo ay bumalik sa Kanya, yung qualification na hinahanap ng Diyos ay mababalik sa atin at mararanasan natin ang pabor ng Diyos. When God favor is on you, He lift you up. When there are people who are even more deserving to be lifted up, He pick you and He lifts you up. For Wednesday, Thursday, and Friday, yun yung training ng mga guro. Noong unang araw, I talk on secular education. 3 school yun. Thursday, dito nailindok ko ng Diyos to preach Jesus sa Insel. Mula kay Tume, sa high school, sa elementary school, Buhangin Elementary School, I talk about the revelation. I talk about second life. Then Friday, before going to Real Quezon, sa eskwelahang matatalino naman ako napunta sa Rizal National Science High School. At ito yung tinitake up ko kung paano spiritual education yung aking, sabi ko nga sa kanila, hindi ko alam kung may supervisor na sumisigaw ng hallelujah, ng praise the Lord. Hindi ko alam kung may supervisor na nagtuturo ng ikalawang buhay. At sininangasyang doon, kasama ko pa si Sir Ruben, yung kasama kong supervisor na Bantalino. Nakakagulat na mga tanong ng Sir Ruben. Tanong ng matatalinong tao, para si Oris, laging may tanong. Sabi niyo ng misis ko sa inyo, kami ay walang masyadong pera ng panahon ngayon. Dahil crusade, nang malaman niyang 45,000, sabi niya, naku, mag-usap-usap kayong magkakapatid. Kung hirap, baka hindi niyo mailibig pag walang. Hey, hindi mo ba alam, kami mga magkakapatid ay tumutubos ng katawan ng iba. For so many years, ministry yan ng mga anak ng nanay o yan. Not to mention those. Kaya sabi ko, sagot ng Diyos. Kaya, may dumating yung mga principal, mga supervisor, sabi, tara, kain tayo doon sa LPG. May pera natin pero sa puso ng pera ko ay nai-release ko pa. Dahil alam kong ang Diyos ang sagot doon. At yun nga, nagtapos, sumatotal, more than 50,000 ganito. At ang iniingay niya sa akin ng tithe, sabi niya sa akin, oh, ang tithes ng Mami Oroya. Sabi ko, bahala na ang Diyos sa pag-program. Dahil nakitaan na natin Oroya, magkano pera. Nakagastos ni Lord. Halos na dalawa pa rin yung 40. Kita ninyo, ang Mami Oroya, namatay ng may 40,000 sa umaga. Sino may 40,000 dito?
Pinakamayaman pa ang Mami Uriah. Pinakamayaman pa ang Mami Uriah. Dahil kung may bubusa yung wallet, wala kang 14,000. May mga kursadang yan, lalapit yan doon sa pastoral house. Magdadala ng 2,000, 3,000, sasabihin ko, nanay, saan ka nagkuha ng pera? Ako anak, naiipon ko yan. Binibigyan ako ng inyong mga anak pag sumusweldo. Kaya sabi ko, saan ka naman nakakita ng ganitong edad ay hindi naman itinetext ni Sister ko eh. Dahil wala naman cellphone na matanda. Eh, siya pa yung ginagamit ng news. Hindi yan ganang araw. Nung araw, pag kami may sinagutan, halimbawa, taon mo kung sino man, sasabihin na, buti pa itong mga anak mo ito. Isang tayo lang ngayon, 10,000. Nung araw, gano'n yung kino-question, hindi niya maintindihan. Pero alam niyo ba't nang huli, pag sumagot ng 100,000 sa church, tuwan-tuwa siya. Yabang na yabang siya. Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya. Naiba na ang kanyang pananaw sa buhay. Nung araw, pag sinasabi ko darating ang Panginoon, pinagagalitan ako noon. Sabi, ikaw huwag kang yan ang tinuturo mo. Alam mo ba pag sinabi ko darating ang Panginoon, mamamatay na tayong lahat. Kaya sasabihin, huwag yan ang mensahe. Pero, dito mga huling panahon sabi niya, panay na pag-uwi sa Panginoon. May sinasabi daw na po mga anak, ang manas ko. Pagka ito'y iwan ko na kayo. At nagbili na. Alam na niya, nakakatagpuin na siya ng Panginoon. Kaya naman, ganun lang ang buhay. Kaya pag sinabi niyo, Panginoon, kunin mo na po ako. Maya-maya lang, kukunin na kayo ng Panginoon. Kaya pag puputihin niyo, yung pagsasalita. Pag nagagalit kayo sa inyong mga asawa, Panginoon, kunin mo na ako. Wala kayong kamalay-malay sa inyong sinasabi. Minsan naman, pag nagalit kayo sa inyong asawa, iba naman ang panalangin ninyo. Panginoon, kunin mo na nga yan. Ibinibigay ko ngayon sa iyo. Pray ka na. Kaya ang ating pagsasalita, there is power. Life and death is in the power of your tongue. Nakita mo yan. Kami ni Basil, kung una mong makita, hindi pa po aktibo sa church. Simpleng ordinary ng mga church member. Nang si Wendell ay dalhin sa hospital, kami lang ni Basil noon. Hindi ko alam kung bakit nagsiuwi sila lahat. Kami lang ni Basil noon. At nakita ko, umiiyak ang bata, nasa balikat ko, iyak ang bata. Pinagkakaroon ni Basil ng akala ang pag-iyak ay dahil sa nagugutom. At iyak. Dala namin sa doktor, sinaksak ng doktor ng stick, popsicle stick, at pinalalabas yung plema. At pinikot-ikutan pa ako, hindi ko alam kung anong tawag ko. Nalauli sa akin, umiiyak pa rin. Ako ba naman ang Basil? Panginoon! Naawan ako sa lang mo. Kunin mo na siya. Ang pagtingin ko sa kamay, biglang nagkaroon ng itim sa kita. Wow. Doon ako naniwala na may kapangyarihan na lumalabas sa ating bibig. Kaya simula ngayon, maging aral na ito sa inyo. Huwag niya sasabihin, Panginoon, kunin mo na ako. Panginoon, kunin mo na ang asawa ko. Kundi ang ating maging dalangin, Panginoon, kakapagan mo ako
tulungan mo ako, pagkalingin mo ako, pagpalain mo ako, ibigay mo sa akin ang nasain ng aking buhay. Hallelujah. Hallelujah. He knows your condition. He knows your trouble. He knows what is going on with you. He knows what is happening in your life. But He picked you out. And God is about to do the incredible, the impossible, the unimaginable. He picked you up out of 8 billion people. And God's hand is mighty upon you today. Purihin natin. Habang ikaw ay may mission pa, God's favor will be on you. He will heal you. He will heal you. He will bless you. He will lift you up. He will pick you up. He will restore you. He will make good things upon you. Hallelujah. And remember, the hand of God will be so mighty upon your life. Expect. Habang may mission ka pa sa daigdig na ito, habang hindi pa nag-expire ang katawan mo, yun yung marilin isang katotohanan. Itong katawan nating lupang ito, one day will have an expiration. Kaya ingatan din naman natin ang ating mga katawan. Ingatan din naman natin ang ating mga katawan. Dahil one day, that body will expire. Pero yung ating spirit, yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, buhat sa Diyos, wala yung expiration. Ulitin ko, ito yung tinuturo ko sa mga guro na pinagpupuntahan ko. Sinasabi ko sa kanila, ang katawang ito yung mag-expire. Katulad ng mga naunang mga tao, maging ang Panginoong Jesus, dahil sinilang ni Mary yung kanyang katawan, dumating ang isang araw, nag-expire ang kanyang katawan. Hihingin pa ba kayo sa inyong Panginoon? Hindi natin alam kung kailan mag-expire, but one thing I am sure, that your body will expire, but your spirit will not expire. Ang inyong espiritu ay hindi kailanman mamamatay. Dahil ang sabi ng Panginoon, let us create man and woman according to our image. And the image of God that He is mentioning is the Spirit that God has put inside you. Yung Espiritu na inilagay ng Diyos sa ating mga katawan, yun ang Espiritu na babalik sa Diyos. At ang isang katotohanan, kung ang pinaglingkuran mo ay ang Panginoon, babalik yan sa iyo, Panginoon. Subalit, pag ang pinaglingkuran niyan ay hindi ang Panginoon, dalawang lugar, it's either with the Lord or with Satan. At iyan ang ating paghandaan sapagkat ang ating mga katawan dito sa lupa ay pumapanaw. Hindi natin alam kung ilang taon. Pinakamapalad na umabot sa 80 years, mayroong kapapanganak lang, kinukuha na, mayroong kabataan, kinukuha na, mayroong... Hindi natin alam. Pero, paghanda natin ang ating mga spirito, ang ating mga kaluluwa na babalik sa Panginoon.
kung sinong Panginoon, siyang babalikan ng bawat espiritu ng bawat isa sa atin. Kaya naman, sa ganamakin at sa aming sambayan, sabi ng mga lalaki ng Diyos, ako ay maglilingkod sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na buhay, sa Diyos ng aking mga magulang. Hallelujah! You will grow from nothing to something. You will grow from zero to hero. You will grow from the bottom to the top. Pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, mangyayari yan sa iyo mula sa wala sa something. Mula sa zero to hero. Bayani. Ikaw ay magiging bayani ng ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Paano ka magiging bayani ng ebanghelyo? Ayan, hero sila. Kung nasa nagawa ng Panginoon, andun sila. Tandaan natin, it is not a sacrifice, sabi ng ating mga kapatiran, hindi sakripisyo paglingkod sa Panginoon. Ito'y pabor ng Diyos. Ang maunawaan mo ang ebanghelyo ng kaligtasan, ito'y pabor ng Diyos. Dahil hindi lahat nakakaintindi. Biruin mo, nakaupo lang kayo dyan, relax lang kayo dyan. Nagagawa na pala niyo ang kalooban ng Diyos. Samantalang yung ibang mga tao, ikot, paikot, hindi nila maintindihan. Ang sinasabi ng Panginoon, come unto me. Kahinaan niya ang Diyos. At may experience natin yung kapahingahan. Kaya sabi nga ni Art, narinig naman yung kanyang sinasabi, ewan ko, nakaupo lang ako, hindi ako tumagal. May espiritong nais akong palabasin. Kaya sabi ng kanyang mga kalapitbahay, ay isuko mo na ang iyong anting-anting. May pasag-pasag ka. Mayroong espiritu na gumagawa sa iyong katawan para ikaw ay umalis sa presensya ng Diyos. At ang tanging susi lamang ay isuko mo ang iyong katawan, isuko mo ang iyong buhay. Manatili ka sa upuan sa presensya ng Diyos at tiyak ko aalis ang mga demonyo sa inyo at sa aking katawan. Amen. Dahil, alam naman natin lahat, inialintulad tayo sa isang baso. Ang baso na yan ay pinupuno. Depende kung anong nais mong ipuno dyan sa baso niya. Kung nais mo yung kape, kung nais mo yung tubig, kung nais mo yung alak, kung nais mo yung nasa siya. Ang iyong katawan nasa sa'yo kung anong gusto mong ipuno dyan. Gusto mo manigarilyo ka araw-araw, it's your choice. Gusto mo mag-inom ka araw-araw, it's your choice. Pero kung susundin mo ang kalooban ng Diyos, uubusin ko ang aking oras, uubusin ko ang aking panahon, uubusin ko ang aking lakas, sa paglilingkod sa Panginoon. Iyon ang Nanay Gloria. Uubusin ko ang aking lakas, uubusin ko ang aking kayamanan sa paglilingkod sa Diyos na buhay. Dahil alam ko, sa aking iyasik, doon ako aani. At ako'y naniniwalang lubos, ganap niyang mararanasan ang kaligtasan ito dahil pinili niya na manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng Mateo 11:28,
Jesus said, "My yoke is easy and my burden is light." Ang aking pamano ay magaan. Ang problema niyong mararanasan ay magaan. Ang burden ay magaan. Kapag ikaw ay nanatili sa presensya ng Diyos, kaya mo ang lahat ng bagay. Hindi ka iiyak dahil sa problema. Hindi ka iiyak dahil sa ginagawa ng kaaway. Iiyak ka dahil nakikita mo ang kamangha-mangha gawa ng Diyos na buhay. Hallelujah. I speak into your spirit. I speak into your minds. I command the power of God to enter you in a powerful way. I break you free from the chain that held you captive. I loose you in Jesus' name. Hallelujah. Iyang mga bumibihag sa ating mga katawan, ikaw ay aking pinalalaya sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus Kristo. In the name of Jesus, no one will stop you now. The mighty move of God is in your life. The power of God is moving on your behalf. Nobody can stop you. Purihin natin ang Panginoon. Sa gawin ng Panginoon, ito'y pinaglalaanan nito. Tandaan ninyo mga kapatid, ang buhay natin, hindi ko makalimutan yung naitatak sa t-shirt, you are made to worship. Ayan sa likod ni Romnick. Ito ang tanging katungkulan ng tao na sambahin mo ang Panginoon mong Diyos na lumalang sa iyo. Iyan lang at wala ng iba. Lahat ng ating pinaggagawa ay mawawalan ng kabuluhan. Ang tangi lamang ginawa mong hindi mawawala ng kapangyarihan mo ng kabuluhan ay yung ginawa mong pagsamba sa Diyos. Paglapit mo sa Ama, yun lang ang usapan. Anong nagawa mo nang ikaw ay nabubuhay? At ang sasabihin, ikaw matapat na lingkod ko, pumasok ka. Dahil nang ako'y nauuhaw, pinainom mo ko. Nang ako'y nagugutom, pinakain mo ko. Nang ako'y may sakit, dinalaw mo ako. Sabi ng lalaki, Panginoon, kailan kita pinainom? Kailan kita pinakain? Kailan kita dinalaw? At ang sagot ng Panginoon, naggawin mo yan sa aking kapatid. Naggawin mo yan sa mga nabibilang ko. Nang dinalo mo may sakit sa hospital, ginawa mo yun sa akin. Kaya iyan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya patuloy tayong gawin ang kalooban ng Diyos. Make Sabbath day holy unto the Lord. Amen. Make Sabbath day holy unto the Lord. Yung palang pagsamba natin diyan every Sunday, iyan pala ay isa sa hahanapin ng Diyos sa atin. Sabi uli, maupo ka lang doon, ba't nasa labas ka? Ay, ano mang ating katuwiran, hindi tatanggapin ng Panginoon. Kaya sila yung nakaupo na, nakapwesto na dito sa unahan. Itong mga kabataan ito na laging inaanyayahan, may kumatugla ng karili dito sa labas, takbuhan na, binili ng ice cream, hindi na kayo mga sanggol, hindi na kayo mga musmos, hindi na kayo mga paglaanan nyo na ang presensya ng Diyos. Irespeto nyo, igalang ninyo, ipunin ninyo ng ipunin ang ginagawa niyong paglilingkod sa Panginoon sapagkat darating ang araw, isusulit natin lahat ng iyan. Ang sasabihin sa inyo po, sa galingan, hindi kayo makatagal.
dito po sa high heaven. Walang alisan dito. Pagpasok nyo dito, buong buhay nyo, buong panahon nyo, ako ang makikita ninyo. Ay lituhan lang, hindi kayo makatagal. Sa gawa ng Panginoon, ay paano pa kaya dito? Eternal life dito. Buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan dito. Kaya sabi ng Atang Perez, dito pa man sa lupa, inaaral na para pagdating doon sa lima sabi ng Engot, at ang igano ko magsalita. Dito pa lang sa lupa, alam niya namin yung gagawin. Pumalakpak, magpuri, magsabi ng hallelujah, para hindi pagdating doon, ay tsaka ka lang mag-aaral. Hindi gano'n ha? Kaya mga kapatid, ang Nanay Oria ay huwag kayong malungkot. Siya ay nasa Panginoon na. Huwag na kayong mag-iiyak. Ibigay na natin siya sa Panginoon ng may pagpapasalamat dahil yun na ang kanyang expiration. Ha? Ang sasabihin ko lang sa inyo ngayon, ikaw, hindi ka pa mamamatay. Ha? Ikaw ay mabubuhay pa dahil hindi mo pa natatapos ang misyon mo sa Panginoon. Kinakailangan mo nang maglingkod ka sa Kanya. Hallelujah! Marami pa kayong tatanggaping breakthrough, marami pa kayong tatanggaping blessing, marami pa kayong tatanggaping anak, kayo mga kabataan pa, kung kayo may mga lolo't lola, marami pa kayong magiging apo. Nakita naman ninyo ang mga apo ng Nanay Oria na talaga namang ang sabi ng kanyang mga apo, Nanay Oria, kung ikaw ay naging aktibo sa Panginoon, kami rin ay magiging aktibo sa Panginoon. Kaya si Diego ay narito, oh, praise the Lord. Kita niyo si Diego na buhay. Kaya tumilig natin ay ang ma-attend. Hindi na bago ang tumilig. So si Diego, siguro si Diego pinuntahan ng Nanay Oria eh. Baka naman sa isang linggo, wala ka na dyan. At nandito, come unto me, and I will give you rest. Lahat ng naghahanap ng kapahingan, inanya ng Panginoon. Pagpatuloy, gawin ang kalooban ng Panginoon at lagi ko sinasabi, may future kayo. May future kayo. Sabihin mo sa iyong kalapit, may future ka. Sa kaharian ng Diyos. Kakasamahin ka ng Panginoon sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Tayo natin tumayo, may isang pangawitin niyan, may bahid naman ang awit. Lalo at buhay na buhay ang mga maawit. Lalo sumasayaw, nagmamarcha. Tunay nga,
Come unto me, and I will give you rest. Lord, salamat. Maraming salamat na nandito kami ngayon. At ito ang araw ng aming kapahingahan sa iyo. Maraming salamat ng aming mga kapatid ay patuloy na numbalik sa iyong presensya. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy at patuloy na makilala ka. Makilala namin na kayong Diyos ng source ng lahat ng bagay. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa oras na ito, sa mga salita na naibahin mo sa bawat isa sa amin. At ito ay patuloy na itanim mo sa aming mga puso na patuloy namin lakaran, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay, sa kalakasan, sa pagpupuno mo sa aming mga pangailangan. At tunay, ito ang aming hiling at patuloy na kami ay samahan mo sa bawat araw ng aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Tunay, minsan pa, na kayo ay nagpakahayag sa bawat isa sa amin. Na patuloy na ang aming Nanay Oria, na sabi nga, God's General, yung mga salita, mga advice na iniwan sa amin, sa mga apo, sa mga kaibigan, sa kapatid, lalo higit kay Chumili, sa mga matanda, kay Kamubing, Lord, dalangin namin na ikaw'y maranasan ng aming si Kamubing at si Chumili at ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, at tunay na pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa iyo lang ang kalwalatian, ang kapurihan ay para sa iyo lamang. In the mighty name of Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. That means this from day to day, it will never lose its power. Taas natin ang tinapay. Ito ang dahilan bakit tayo ay nagkakatipon-tipon sa araw na to. Kung paano ibinili ng Panginoon na sa tuwing tayo magtitipon-tipon, alalahanin natin ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang katawang ito ang sinasabing tinapay ng buhay. Na kung tayo ay sasampalataya, kung tayo maniniwala, ang buhay na walang hanggan ng ating Panginoong Hesus ay ating mararanasan. Take it in Jesus' name. Gayun din naman, itinaas niya ang karo at sinabi niya, ito ang aking dugo na ibinigay para sa bawat isa sa inyo. Sa pamamagitan ng aking mga latay, sa pamamagitan ng aking dugo, ang bawat isa sa inyo ay pawang nagsigaling. Kaya sa tuwing tayo ay magkakatipon-tipon, kukuhin natin ito at makikipagkaisa tayo sapagkat ang sabi niya, anumang sakit at karamdaman, lahat ng iyan ay tinubos na ng ating Panginoong Hesus. Nais niya habang tayo nabubuhay, tayo masaya, malakas, magaling, na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Kaya sa tuwing gagawin natin ito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, mararanasan ng bawat isa ang kagalingan sa kanyang pisikal na katawan.
take it in the name of Jesus. I release healing in Jesus' name. Be healed. It's found me. So it reaches. It's found It's it will minsan pa yan nating umawit ng masayang awit na may sayaw ang ating mga kabataan habang